Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, susubukan naman natin itong BYD Shark 6 DMO. Ano, ready ka na? Parati naman tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Sa episode na to, susubukan natin tong BYD Shark 6 DMO on the wild, di ba? Subukan natin siya sa tarmac, subukan natin siya sa off-road, subukan natin siya sa lahat. Pero kung gusto niyo yung complete review nito, meron na rin kami nun ha. So ilalagay na lang natin dito sa screen, tapos yun, puntahan nyo na lang para sa complete review. Pero ngayon yun nga, sa experience tayo nitong BYD Shark. Introduce mo rin pala yung mga kasama natin sa likod. Una na dyan si Sir Paul ng Test Drive PH. Hi Sir Paul! Hello! At kasama rin natin si Maceo ng Unbox. Hello! Ayun, no? At kitang-kita naman sa mga outfit namin today. Naka-sleeves kami. So mamaya, bilad tayo sa araw. Pero makikita nyo naman kung hanggang saan ang kaya ng BYD Shark 6 DMO. Ang layo ng biyahe natin yan, no? So, on the way, tsaka na lang namin sasabihin sa inyo. Pero Clark, tapos may Daang Kalikasan, tapos 2 araw na drive to, hindi lang isa. So, medyo malayo talaga to. Pero, ito naman yung nakikita ko na unang-unang pinakamagandang feature, pinakamagandang ano ba tawag dito? Pinaka-favorite ko na lang. Pinaka-favorite ko dito sa BYD Shark, yung ride at saka yung makina. Kasi napakatahimik. So, tatanungin ko nga yung mga guests natin, no? Sir Paul, tsaka Sir Maceo, pagka ba kayo nakapikit, malalaman nyo bang pick up yung dala natin ngayon? Hindi. Oh, bakit? Oo, parang limo. Hindi, walang tagtag. Alam. Pag ako nakapikit, tulog ako dito. Tagtag. Mamaya Wala matulog kasi mga makita sa camera. Oo nga eh. Pero, yeah, the best dito sa likod. road noise minimal lang din eh. Yun nga eh. Kasi napakatahimik talaga dito at komportable. Unang-una, double wishbone kasi yung suspension nito sa unahan at sa likod. So doon pa lang no, napaka-komportable na. Pero tingnan mo, 8 yung andar natin ngayon, pero parang 40 lang yung andar natin sa tahimik. Tapos syempre pag pick up yung dala mo, usually yan kasi 'di ba, diesel. So naririnig mo talaga yung kunwari aarangkada ka, 'di ba? Ganyan, 'di ba? Pero dito kasi wala eh. As in, tingnan niyo to ah. Bibilisan ko ng konti. Oh, 'di ba? Bumibilis tayo ng bumibilis, pero
wala lang. Relax lang. Sa exterior naman, no, itong BYD Shark 6 DMO kasi, may pagka-brusco siya na macho, na may edge na pagka-techy yung dating niya. So, kasi ito, 'di ba, ay isang plug-in na sasakyan. So, in a way, makikita mo rin na na futuristic yung design nitong BYD. Ano ba yung pinaka-type mo sa itsura nito sa labas? For me, gusto ko yung pagka-boxy niya. Oo. It's so usual na pick-up. Parang hindi mo akalain na siya. Hybrid siya. It's like your usual Hilux, gano'n. Eh, ikaw, Sir Paul, anong pinaka-paborito mo sa itsura ng BYD Shark? Ako yung front fascia for sure, yung big, yung combination ng big BYD logo, tapos yung headlights niya, tsaka yung, isipin mo, this is their first pickup and already they can design something like this. And Correct. Ganda. Tsaka yung 'di ba? Yung parang yung itsura niya, hindi mo akalain na yung ride niya maganda. Kala mo pang harabas, matibay, 'di ba? Off-roader, tapos pagsakay mo parang ay kotse. Ganon. Typically kasi kapag pick up talaga parang doon sa likod, yung upo mo, naka-diretso ka. Tama. Pero kapag dito ako sa likod, ito, sobrang chill Tapos meron ka pang yung gadgets mo meron kang may mga gamit-gamit pa kami na nandito. Ang luwag, yung luwag. Tsaka may tag-isa pa yung aircon vent, di ba, Sir Paul? Yung dito sa gitna. Oo. Kapag wala. Pag inihad yung mga legacy brands, bira yun or sobrang mahal. Top of the line. Dito naman sa interior, rugged pa rin yung itsura niya, pero maganda kasi may pagka-social siya. Tsaka meron siyang mga orange accents na incorporated dito sa design. Ang pinakagusto ko dito, itong signature na rotating screen na 12.8 inches ng BYD. At tsaka, ito lahat kasi ng controls nandito lang sa gitna. So, kami ni RM medyo malayo yung agwat namin kasi nga nandito lahat ng controls. Pero, ang maganda kasi doon, pagka kunyari, katulad niya, nagda-drive siya, pwede ko na rin i-control kasi nandito na rin. Maliban dun sa mga screen, screen na yung instrument cluster, syempre may screen din yung infotainment system, tapos meron pa tong heads-up display. So nakikita ko dun, merong 5 kilometers per hour yung andar namin ngayon sa expressway. So napaka-express talaga namin ngayon. Express gutom, buto na lang. Maraming salamat sa BYD. May mga snacks kami sa likod. Ayan! Yay! Hindi kami magugutom. Isa rin pala sa nagustuhan ko, hiniwalay nila, pero nandun pa rin sa manibela, yung mga drive modes at saka yung sa terrain. So, yung terrain nasa right, yung drive modes nasa left, pero nandun sila sa specific area na easy access para sa driver. Hindi ka malilito. Actually, isang beses mo lang siya i-memorize. Pero yun na yun. So, itong BYD Shark 6 is powered by BYD DMO technology. So, meron siyang electric motor, tapos meron din siyang engine na nagpa-power dun sa electric motor. 100 kilometers kung naka-full EV mode ka, yun yung range niya. Pero pagka-combined, 800 kilometers. Grabe saka na makakarating nun. Layo na yun. Hanggang sa kung sang abutin. Balikan. Mapapagod ka na bago maubos yung 800. Magpapalitan pa kami. Pagod pa rin. Isa pang feature nitong BYD Shark, meron siya nung cell-to-chassis technology. So, ang nangyari kasi doon, part na nung chassis yung baterya nito. Ang nangyari, mas nagiging rigid yung structure nung sasakyan dahil kasama na nga doon yung battery. Tapos yung battery naman mas tumitibay dahil kasama na rin siya doon sa chassis. Tapos ang advantage din nun, mas magaan din siya. Kakaiba yun, so bagong technology yun. Isa pang bago dito, kasi 'di ba pagka may mga pick-up na 4-wheel drive, may drive shaft yan sa gitna 'di ba? Para nagdudugtong doon sa makina sa unahan para magkaroon din yung power yung makina mo sa likod. Pero ang difference kasi dito, hindi niya kailangan nun kasi electric motor yung nasa likod. Kaya ang nangyayari, mas marami tayong space dito, wala yung malaking hump dito sa gitna. Tsaka syempre mas magaan kasi 'di ba, yung makina nung kunwari, yung pick-up, 'di ba? Nandiyan dito sa gitna, malaki. Yun. Wala na, yung engine na lang, electric motor na lang nasa likod. All-wheel drive nga rin pala tong sasakyan na to. Tapos naka Type 2 charger siya. 7 kW pagka AC, tapos 55 naman yung DC.
Dito nga rin pala, no, sa ilalim ng screen, meron siyang 50 watts na wireless charger na may vent. So, pagka nag-charge kayo ng cellphone nyo, maganda kasi kahit uminit siya, may vent para magpalamig doon sa cellphone nyo. Tapos, meron din siyang NFC para susi. So, pwede kang magsusi nung card lang, or ganun, pwede ganun. yung susi na susi. Galing. So, yung key kasi, syempre, bulky pagka sa bulsa. Yung NFC kasi, lagay mo lang sa wallet. Tapos, parang card lang, ganun. So, ito yung susi niya. Yung NFC, di namin mapapakita kasi wala. Hindi nila nilagay. Pero kasi baka nga naman mawala. So, ito na lang. Hindi ako nagro-road hogging ngayon ha. Sobrang traffic lang talaga ngayon dito sa NLEX. So, gagamitin muna namin itong sasakyan, tapos papakita na lang namin sa inyo mamaya kung ano yung mga mangyayari pang kasunod. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kayo sa mga tropa natin sa likod, Test Drive TH, tsaka Unbox. At mga katandem, mag-off-road muna tayo. Kasama natin si Stefan ngayon. Yan ha, at Tagalog tayo. Anyway, ano ba gagawin natin ngayon? Just a simple off-roading. Okay. Yeah, we'll do a simple off-roading. Get to experience the car on the kind of tight streets, no? So to see how it handles it, and then we have a nice down slopes for you to try out the hill descent. Something we want to show off. It's very smooth. Madali lang siya. And, very easy to drive. Yeah. Pero saka yan ha. Grabe yung suspension ha. Oh, ang taas na no? Yeah. Quite good. Maganda and someone was telling me a while ago, the compression is a bit rough, no? Pero yung rebound maganda. Maganda yung balik niya. And then we won't even do a terrain mode for this one. That's how simple it will be, no? Ganon kagaling yung BYD Shark. Also, yeah. Dual motor, everything. Ang gustong-gusto ko ngayon, no, yung parang dumadaan tayo sa mga ganitong kalsada, pero yung confidence mo no, nandun, no? Kasi syempre may all-wheel drive system, kompleto tayo ng tech. And it, again, like the steering feels light and diba? Hindi nakakapagod. Yeah. Hindi matagtag dito sa likod. Yeah. Hindi masakit sa katawan. Tsaka pag pick up kasi, diba? Para ma-turn mo yung pick up, so kagaya nito, diba? Para ma-turn mo siya, ang daming ikot mong gagawin. Power steering. Diba? Pero ito, maliban sa soft, parang kotse lang yung turn, hindi siya parang truck. True. A very short turning radius. Yeah. Pampanga to, diba? Pampanga. Yeah. That's why the heat is different. Oo, diba? Pansin na pansin ko, alam mo, diba? Ang ganda, lamig ng aircon, diba? Pero pag wala ka talagang Ceramax Philippines na nano-ceramic film, talagang mararamdaman yung araw. Buti lang may sleeve. Pero yun talaga, kailangan talaga Ceramax nano-ceramic film. Details na rin sa baba. Tama naman tama talaga. The ceramics really do help. Okay, they're a big help. Yeah. Especially with heat. Yeah. Ganda na lugar dito, no? Parang masarap din dito mag-dirt bike. Yeah. Nagmamotor ka ba? Just on the road. I haven't done it. So just a few rides. Paano niya nalalaman yung mga ganito? Tito George, parang pupunta dito, tapos may off-road ba dito? I said, meron sir. Daan natin. Check. Okay. In case you can't see, you can turn on your camera. So it's in the middle button. There you go. Yun. So may 360 camera pa tayo. Yeah. So yun yung mga additional features niya, no? Yeah. Mga gamit mo sa trail, may mga bato kang iiwasan, may kita mo dyan. At saka hanggang ilalim ng sasakyan, kita mo. Yeah, here. Yeah. So here, I will turn on the hill descent, which is this one. Just click the button. There you go. Yeah, and then let it crawl. Well, it'll hold you too slow. So add a little accelerator. And then what speed you lift off is roughly where it will stop. So let's say 8. And it'll hold it. Now, if you want to lower the hill descent, you brake naman. Pag bagal mo, dyan naman siya Ang ganda. Ang ganda, oh. Bumababa lang tayo sa bangin, maganda yung view, pero hindi tayo mahuhulog. Kasi siya na yung nagko-control, oh. Hindi ako namimreno. Wala lang. Steer lang. Galing. Then you can hill descent here if you want. So this is a bit steep. We'll get up to around 17 on this one.
Ay, nothing too serious naman na. Kayang-kaya naman na. Okay na yan, mas maganda yung ganyan na. Mas may tiwala ako dun sa technology kaysa sa paa ko eh. Tsaka sa skills. Kaya yan. How many events have we done na? Kaya mo na yan. Actually, you know, when we're with you guys, mas kampante nga kami. Gano'n? Yeah, we know that you're good drivers na eh. Wow. Kinilig naman ako. Nilalako nga namin sila dito ni Tito George. Sabi namin, let me certificate na kami galing sa inyo. Na-complete na namin yung course. Full-time all-wheel drive naman tayo. Yeah, no? so if we say we're going through some mud, no problem, just keep going. I can drive through it. Yun ang maganda, di ba? Hindi ka na mag-shift pa. Wala na. Hindi mo na iisipin. Pag ako na may putik na ganito, huwag mo lang i-lose yung momentum, no? Yeah. Actually, you could kind of get stuck. You won't really get stuck. It'll pull you out. Sa bagay, oh. Yeah. Pero sa ngayon, okay na yan. Parang nakaka-intimidate lang nadaanan yung putik, pero kaya naman. Yeah. Yun lang. Yung feeling ko hanggang ngayon parang easy lang. Diba? Yeah. So we'll have a relaxed day naman. And then tomorrow, babawian ka namin. Natakot ako! Alam mo lang dito lang. Lots of driving. Tayo. Thanks again, Stefan, sa pagsama sa amin. No problem. Yan, dami na nating natutunan, no? Correct. Thank you. Ngayon, ano na tayo? Next driving. At ngayon mga ka-tandem, nandito naman tayo sa Daang Kalikasan. So kalikasan nga naman talaga, no? Parang puro bundok yung nasa paligid natin, halaman, pati kalsada may halaman. Daan na nasa kalikasan. So kanina sa part, no, may mga off-road pa kami, paakyat, off-road pa baba. Pero kahit hindi ako na yung nagdadrive, no, Sir Paul kasi ng Test Drive PH yung nagdadrive, no. Pero confident talaga ako kasi napakagaling ng driver. Nax! Pero tsaka kasi yung Shark, no, yung nafe-feel mo kasi na safe ka. Kunwari, yung mga downhill na bato-bato pa, loose gravel, tapos pababa kayo na medyo matindi yung yung downhill, pero wala lang, parang yung feeling mo talaga dito safe na safe kasi nga may hill descent control siya na pag pinindot mo, so kusa na rin lang siya. Gamit natin siya ngayon sa twisties din, so napakadaling imaneho, tamang tama yung power, para ka lang nagre-relax dito sa loob. At saka kanina kasi nandun ako sa likod na kaupo, pero komportable ka pa rin dun sa likod. Kahit usually, di ba, pagka nasa likod ka, mas less comfortable talaga eh, lalo na kung pick up. Pero dito, wala, komportable ka. Kasi siya, slightly naka-recline yung mga, yung sandalan. Kaya, komportable yung upo mo dun sa likod. Pero bago kasi yun, ikwento mo rin muna na tumawid kasi ng ilog yung pating. ikaw na kwento. Yun, so nag-river crossing din kami, kala nyo. So, akala nga namin na yung mga pating, nasa dagat lang. Yun pala, pwede rin palang tumawid ng ilog. Kayang-kaya. Naku, wala, effortless. Nag-camping pa kami. Hindi naman, glamping. Kumain pa kami ng napakasarap na pagkain, no? Courtesy of Overland Kings X Sarsa. Napakasarap talaga pagka Overland Kings yung nag-aayos ng mga gears namin kasi
'Di ba? Yung mga upuan, 'di ba? Ang sarap umupo, yung mga lamesa nila, ang ganda ng mga quality. Correct. Yung mga tents nila, alam mo hindi yung wala kang kaba na tutumba yung tent mo kahit humangin ganun. Tsaka kasi ang maganda rin doon, pagdating mo naka-setup na. Shout out Sir Joel, thank you. Kung naghahanap kayo ng mga overlanding gears, Overland Kings. Yan ang best knocks. Tsaka ano yun, sigurado ka kasi yun din yung ginagamit nila pag lumalabas sila eh. Makikita mo na yun din, kung ano yung ina-advertise nila, yun din talaga yung ginagamit nila. So far no, nakadaan na tayo sa off-road, gravel, konting mud. So far, wala tayong hint na nahirapan man lang yung shark. Kaya kung ako siguro, no, kung naghahanap ako ng ng pick-up na mahilig ka sa mga outdoor activities, pero gusto mo pa rin yung komportable ka. Napakaganda talaga nitong BYD Shark 6 DMO. Tsaka kanina nag full EV rin tayo ng mga paahon para hindi gagamit masyado ng gasolina. Kaya niya eh. So yun, ikaw, anong masasabi mo na lang last sa BYD Shark 6, anong paborito mo? Ang paborito ko dito sa BYD Shark 6 DMO, ito yung pick-up na parang hindi pick-up. More than just a truck, literal, yun talaga eh. Ikaw, Sir Paul, any last words? I think sitting as a passenger, tapos yung driving, tama yung sabi ni Elaine sa kakaiba siya hindi siya yung typical na pag-pick up kasi typically pagod, hirap, comfort, kanya, rugged. This is different This is easy and also extremely comfortable. So it's definitely a different experience. Kaya approve din. Kaya huwag niyong kakalimutan na subscribe kayo sa Test Drive PH. Ikaw Masayo. So para sa akin, it's a pick up pero yung pagpasok mo like a sedan yung comfort niya. It has so much comfort, laki ng legroom namin dito sa likod. Tapos ang ganda pa ng suspension niya. Hindi siya makalbog. Ayun, it's like Elaine said, really more than a truck. Yun. More than just a truck. More than just a truck. Hindi to just lang. Of course, mag-subscribe din kayo sa Unbox PH. Unbox PH. At saka hindi lang hindi lang YouTube, 'di ba? May Facebook din. Yes. Saan pa? So we have on Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok. Tsaka maliban sa cars, may mga gadgets sila. Yes. Cellphones, tablets. Yan. Mga review ng kung ano yung gusto nyo bilhin. Yan. Tech review meron kami. O yan. Kung ako sa inyo, ingat-ingat kayo dito sa shark kasi pag nakagat kayo, mahirap nang makakawala. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na!